The title of story, Fairy Tales of Destiny. Storyline, ang kwentong ito ay tungkol sa isang aso na nagngangalang Shiro, isa siyang aso na palaboy sa sobrang kahirapan ng aso ay sa basurahan siya kumakain para mabuhay sa araw-araw. Sa kahirapan ng buhay ng aso isang araw ay may nakain siya na nakasama sa katawan niya, dahil walang nag-aalaga sa kanya ay buntikan ng mamatay ang aso. Minsan naisip na rin ng aso na sumuko na lang sa buhay dahil walang may pakialam sa kanya kung may mangyari man sa kanya hanggang nakilala niya si Rinrin na magpapabago sa kanyang buhay. Hanggang dumating ang araw na ang aso ay naging tao dahil sa isang pangyayari at kagustuhang maprotektahan at mapasaya ang babae. Chapter 1. Ang buhay ng aso. Si Shiro ay isang asong palaboy na walang mga kaibigan. Para makakain si Shiro ay kinakain niya ang mga tira-tira sa basurahan. Dahil isang palaboy si Shiro, maraming tao ang may ayaw sa kanya dahil siya ay madungis at mabaho. Habang kinakain ni Shiro ang mga tira-tira ng mga tao, ay nakarandam siya ng pananakit ng tiyan. Nalungkot si Shiro habang tinitignan niya ang mga aso na kauri niya dahil sila'y may amo na nag-aalaga sa kanila. Napaiyak si Shiro dahil wala siyang amo at higit sa lahat ay ayaw sa kanya ng mga tao. Hiniling ni Shiro sa kanyang isip na, kung ganito lang ang magiging buhay ko, gusto ko na lang na mamatay kasi hirap na ako sa buhay ko. Naging mabait ako sa mga tao pero bakit ayaw nila sa akin? Dahil ba mabaho ako, bakit ayaw nila akong bigyan man lang ng makakain? Hirap na ako, ayoko na mabuhay pa. Habang nag-iisip si Shiro na mawala na lang ay nakatulog siya. Habang tulog si Shiro ay may isang babae na nakakita sa kanya. Naawa ang babae at binigyan ito ng tinapay. Nang magising si Shiro ay nakita niya ang tinapay at kinain niya ito agad dahil sa gutom na siya at napaisip si Shiro kung sino ang nagbigay sa kanya ng pagkain. Hinanap ni Shiro ang taong nagbigay sa kanya ng tinapay pero di niya ito nahanap dahil tulog siya nang siya ay binigyan ng pagkain. Di niya alam ang muka ng taong nagbigay sa kanya ng makakain, kaya bumalik si Shiro kung saan siya binigyan ng tinapay dahil nagbabakasakali siya na makita niya uli ang taong yon pero di na ito bumalik. Lumipas ang linggo na ubusan na ng pag-asa si Shiro na hintayin ang nagbigay sa kanya ng tinapay at umalis na si Shiro habang siya ay malungkot na naglalakad sa daan. Lumipas ang isa pang linggo ay muling bumalik si Shiro sa lugar kung saan siya nagkasakit at nakita niya ang isang tao na nakaupo sa kanyang pinaghigaan nang siya ay nagkasakit. Akala ni Shiro na siya na ang matagal niya nang hinahanap na tao pero nang makalapit na ito ay bigla siyang sinaktan ng lalaki at umalis na ang lalaki pagkatapos niyang saktan ang aso. Nalungkot habang siya ay papaalis sa lugar kung saan siya nagkasakit, iniisip ni Shiro na hanggang pangarap na lang niya ang may mag-alaga sa kanya. Habang naglalakad si Shiro ay nakita siya ng babae na nagbigay sa kanya ng tinapay at tinawag siya ng babae. Ngunit di ito narinig ng aso pero sinundan siya ng babae dahil naawa ang babae sa asong si Shiro. Habang naglalakad si Shiro ay nakarandam siya ng gutom kaya nang may makita siyang taong nagtapon ng tira-tira niyang pagkain agad tumakbo si Shiro para kunin ang tinapon na pagkain at dahil nakasunod pa rin ang babae kay Shiro mas naawa ang babae sa kalagayan ng aso kaya nilapitan niya ito at kinuha sa basurahan para pakainin ng daladala niyang tinapay. Habang kumakain ng tinapay ang aso ay sinabi ng babae sa aso na kumain lang siya at biglang nakarandam ng saya si Shiro dahil may nagmalasakit. Sa kanya sa saya ni Shiro ay napaluhan na lang siya sa saya at nang matapos na si Shiro na kumain ay agad nang umalis na rin ang babae. Hindi alam ni Shiro na ang babaeng yun ang taong matagal niya nang hinahanap at hinihintay na tutulong sa kanyang paghihirap.